today. Let's focus on heart and mind to start our worship service. Salmo 1:6. Daiga ang Daiga ang Diyos diha sa iyang pinto. Daiga ang iyang pagagamanan diha sa langit. Daiga siya tungkol sa gamanan ng mabutang na iyang hilig. Daiga siya gawang sa tanan. Daiga siya inaagi sa mga trumpeta. Daiga siya ibiyugan sa mga alpa o sa mga lira. Daiga siya uban sa mga tambor o panagsayaw. Daiga siya ibiyugan sa mga alpa o sa mga flauta. Daiga siya uban sa mga piyang-piyang, sa masaba ng mga piyang-piyang. Daiga ang Ginoo kamong tanan mga minuto. Daiga ang Ginoo. Among pagkakamahan, buhat sa langit sa iyo na Diyos ng Tuhan. Una sa Ginoo sa kami. Sa kinabuhi ng dihatag ng kami. Ikaw, Ginoo, dili ngayon ang napurian mo sa sala mo. Dili ngayon sa grasya, mabuti kami sa sala ang Ginoo. Salamat, Ginoo. Ibuhat mo na naman kami. Salamat sa Ginoo sa luwasan ng dihatag ng Ginoo. Salamat Ginoo sa gugma na way pagbabad. Among na sinati Ginoo ikan niya kanino. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
So together please. We believe in the eternal security that we live. This means that once a person exercises the divine faith in the Lord Jesus Christ through the preaching of the gospel, he is saved forever. Amen. Praise the Lord for His goodness. The songs that we sung today, that we need to ask the Lord all our concerns, all our prayers to be kailangan natin pagkakulan sa mga prayer concerns, but additional prayer as we have to see ibigin natin catcha real soul that we siya sa Mindanao karon emergency we have to place Mindanao nag-atake. So let's pray for our ability, for traveling mercy, for ato sa Lusaray, Tiampo, sa Yard, sa traveling that sila ko sa Pilipinos, sa ministry, sa school, buhat kami sa Pilipinos. Dahil na po doon, and let's pray also for the University sa Damatinis is coming Thursday. Ang graduation is Saturday sa Pilipinas sa Philippines. So, graduate na siya. For almost 3 years din, ang pag-sila. Salamat sa Ginoo sa connection. So, kung ang concerns na ako, sa akong sa akong iluod. So, let us pray. Father God, thank you so much for the time of worshiping you with God today. Salamat Ginoo sa mga kaisugunan na nakakaroon para dahil simbahan. Salamat sa mga pagtungog sa mga pag-angko. Labi na Lord God sa mga niaming mga adlaw na ikaw Diyos tapat sa ako. Lord, I pray, O God, continually sa mga concerns na Lord, aming iampo, Diyos, si Adibini, dati, Lord God, sa iyong travel mercy. Lord, sa Mindanao, I pray, O God, sa iyong sumun na nakakaroon sa hospital. I pray, O God, for healing. Lord, ang pingan, Lord God, ang aming sumun sa iyong Lord, labi lang sa iyong sitwasyon sa Ginoo.
Pero nasayang kami, may ikaw, Diyos, Ginoo, mananampalan sa amin. Among Ginoo, concern namin sa among kaisunan. Lord, palayo naman giampo si Ate Darlene, Lord God, ang ibang pamilya, labi na, Lord God, sa school, na ilang sa school normal university. I pray, O God, for favor, blessings, Lord God, protection also for them sa ilang ibuhan ka sa ilang. Lord, I pray, O God, sa ilang pagbalikan for traveling mercy. Lord, padayon na mong iampo Diyos, ang iyong grasya, blessings of God sa among kaisunan. Lord, padayon na mong iampo sa Ginoo, sa paginanglanon sa among iglesia. Lord, dagan kang plano na iyong hatag sa mga, but I know, Lord God, iyong ining nagpupuntos. I pray for government, for 3 branches of government, Lord, for the executive department, panguluhan sa among Pangulo, Diyos. I pray, O God, for wisdom for him as he lead our nation. Lord, imo kaming sugo, Diyos, na iyang ang aming leaders. I pray, O God, na ikaw, Diyos, ang Lord, padayon na mong iyang sa Judiciary Department, labi na ang God sa mga pag-focus sa ilang pag-handle sa mga cases na against sa government. Lord, I pray, O God, na ikaw Diyos na kahanap sa ilang wisdom. Pray for you, God, to bring justice to you. Lord, I pray also, God, for our Senate, sa Legislative Department, na among inuulya kanimo Diyos sa mga senator, mga congressmen, na nag-ugmat, mga ganaon Diyos, ikaw Diyos, ang pag-ikap, ang pag-ikapang kanina, nagayon sila ng wisdom for God, to make a good law, God, para sa amin. Labi na karoon ng Diyos, sa kahintang sa among kaso, sa kami Diyos, ini mga nakita mo karoon, hindi mo pinag-aalaw ko. But I know, Lord God, hindi mo sa kinig gusto. Ikaw lamang ang iyong sa Diyos. Amang padayon ka ang Diyos, ang amang mga kaisimunan na nakikipad sa Lord God sa mga kalangis. Ilapin na, Lord God, itayo mo ka sa ilog ang bubong Diyos. I pray, God, for your comfort, Lord, nasayo kami, na nasa Ethiopia, Maulis, Kalangis. I know, Lord God, mabagi ang among pagkakasunan. Kung sa mga nakikuhan sa Lord God, sa pagyo, kung sa mga pagbuto sa bukan sa kanila. Ako sa Lukia, sila po. Lord, dahil na Ginoo, ang itang sa Lord God dito sa Nabotas, sa Valenzuela, Lord God, na naing pagkita mo masunog sa landfill, Lord, na daghang mga nakikuhan ng mga pamilya. I pray, God, for your protection also for them. Padayon naman niya ang Diyos, ang chairman, si Ray Ganyan Sigo. Lord, padayon naman niya ang blessings sa iyong negosyo, sa iyong ang buhat. I pray, O God, na tagaan sa iyong hindi mo kaalam how to lead our churches. Salamat sa iyong support na padayon ng Diyos na naghatag, kaalam, resources kami naman para sa ministry. Lord, bless mo, Diyos, ang ibo, receive your family. Lord, ako sa iyong po, Diyos, sa mga churches, all the churches right now, Lord God. Ikaw, Diyos, sa mga kapastoral, sa mga misyonaryo, sa mga kaisunan na nag-handle, Lord God, ng mga bulhaton para kanino, mga nalangini, ang aming mga kaisunan. Ako sa iyong, labi ng Diyos, International Church Organization. Lord, salamat sa mga kaisunan na malayo yung support, Lord God, na ikaw, Diyos, magpapadalangin ko. Lord, nanaging usap ang among mga bensi ng pagbuhat sa
sa Iglesia, Lord God. Ikaw ang maging ulan ninyo. Salamat, Lord God, sa ikaw ang magpadayo, panalangin sa aming Iglesia. Lord, salamat na ang mga medicines na magkabuhatan is for your glory and honor. Lord, I pray, O God, for the events na ang magkabuhatan sa aming name. Lord, ang natinuul niya kanimo, ang sa lulo sa Diyos, ang aming medicine, ang ulaw, salamat, Lord God, sa palayo ng support, sa inyong favor, na inyong buhatan, mga kasunan na nalangin na ang among buhatan dito, Diyos, mag-start na sa worship. Lord, I pray, God, na nagdala ka ang buhaw ng tulong ng Diyos para ngalan ng layo sa among sinuman. Among sa palayo ni Ako, ang nagdalated na may panguluhan ni Pastor Shalom. Salamat, Pinoy, sa iyong ministry. Salamat, Lord, sa favor na iluhatan sa among iglesia dito. Panalangin ng Diyos, ilabi na ang ilang usap dito. May Pastor Shalom, iyang Lord, among Pinoy, ang tanang panalangin ng Diyos. Among sa mga among ng Diyos, sa Lord, I pray, O God, for your favor also for her, God, dito sa US. I pray, O God, protection, guidance, yung ihatag sa iya. Sa iyang mga plano, I pray, O God, na ikaw ang sa iyang Diyos, ang mga kaisunan, nagtrabaho sa lain-lain lugar. I pray, O God, for blessings and favor, O God, for church family. Lord, grateful kami o Diyos sa inyong pagbukat sa amin. Salamat sa kanang nortal na among pagbukat Diyos. Na imo kami gabayan mo. Lord, salamat sa among mga throughout the month, Lord, almost month na Lord, na among Bible study, prayer, fellowship, every Thursday. Salamat sa mga pagsunan na ikaw na nakakagos. Lord, ako sa mga among Diyos, ang among eksunan na sa Sister Annie, Lord, sa iyang sitwasyon, I pray, O God, na ikaw, Diyos, ang natatang sa among eksunan na nagkalaw, bata ang Diyos sa iyong sitwasyon. Lord, I pray, O God, for protection, for her, God, sa baby, na nasa iyong Lord, ikaw ang palayo ng mga amin, kanilang Diyos. Sa mga binyan ng o sa tanang na nag-celebrate at adlaw, Lord God, sa pag-ubuin ng ihatag sa ilaha, ako ng amang kasama niyo, mapadayon din mo, ibuko, ang panalangin. Lord, thank you for everything that you have done for the family of God. Lord, grateful kami to God sa iyo. Lahat ng inyong pinagpapasa. All the glory, praise, and honor, amin dito. Padayon sila ng iyang ang kahitaro ng labo sa Middle East, sa gera ang karong Diyos, na nakapito sa buong nation. Lord, intervene on this kind of war. Lord, I pray for the leaders of Iran. I pray, O Lord God, na ikaw ang Diyos na nahatag ang kanyang wisdom na masita, O Lord God, mga sigaw. I pray also, Lord God, for the leader of Israel and the leaders. Na piniyong Diyos, mag-resolve na ang nagkakita. Kung may balik na ang Diyos ang sitwasyon na gabi na ang Diyos ng pagpipiliin. Lord, move on God in our midst. Cover us, protect us, always. All the glory and praise in Jesus' name. Amen. As our children, we go to the church, asking that Jesus will have
Jesus, all rise. Responsive reading to be led by Shane Victoria. For today's responsive reading is taken from the book of Matthew, chapter 28, verses 16 to 20. And then the 11 disciples went into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him, but they doubted. And coming up, Jesus spoke to them, saying, "All authority has been given to me, in heaven and on earth. Go therefore, disciple all the nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit." Altogether, please. Teaching them to observe all things whatever I command you. And behold, I am with you all days, till the end
Today's sermon is a continuation of what the Lord has done in Matthew 28. Mauna ni ang iyang gisugo after His resurrection. Ang iyang disciple, iyang ipato sa Galilee para inform ang mission. Kung mensahe karon, itagulan ako the call to go. Ang pagkatawag para mulakaw. Kumusta naman? Mulakaw na ba ta? This week, nagkita ni Sister Sassy sa isang seminar sa Living Word. Nakita sa nato ang Sonia at Christy ilang bangkot. So, nakakuha lang namin iyakambuhan seminar about sa OLR. Sa favor sa hopefully ma-share sa tato ang akong nakatunan dito sa seminar. But today is a challenge sa today, sa labi na sa atong mga churches karon. Mauni ang namagtang na pagkakapon sa every believers. So, in Matthew 28:18-20 says, this is called the Great Commission. The Lord Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. So, may God bless this reading. Salamat sa Ginoo. Usali kahapon sa atwa. I know, naghanap ng natunggan about this passage na ilabi na sa mga mega churches o hindi ang usa sa mga core values nila. Make disciples. Ang kaning pag-adto, paglakaw na is to make disciples. Have you ever asked ourselves, kung sa man na ang matulog? Ganong gitawag ko sa Ginoo? Na usa ka makasala, pero iya ko gitawag. The question nila ay yung sarili ko yan. O, labi na, bilang Kristiyano, kung sa man ang purpose, na yung well-known nga author na sikat na dito mi sa ONF sana book na nagpalambog din sa ONF mo na ang building sa ONF Director di ka na sa libro di anak na purpose written life kanang building sa ONF sa bumi kung na katong PDL days the purpose written life. Ang mga income na ay milyon na nakali. Pero si Rick Warren, usap siya sa igamit at natay, pero nausap na niya ang teaching. Nausap ang niyang views about this. Pero ang pinaka-purpose na ito, anong bitawag na sino bilang Kristiyano? Yeah. Jesus didn't just save us to seek confused or life comfortable lives. Ang pagkatawag sa Ginoo natin is He save us, He called us, and lastly, He sent us. He sent us as disciple. Yeah? Ang iyang ka-istorya din sa Mount Olives, yeah? Ang 11 disciples, kung katong mga Marias, mga wala na-mention, pero base sa mga scholars, uban ni anak, uban ng mga disciples ni Jesus. Ilan lang, kauban. Mga ni ang commissioning gagawin. As a Christian, we are called to go in a mission.
Mission is not side activity for a few. It is the lifestyle of every believer. Ang mission daw, di lang ni sa part lang sa iglesia. Yeah? Kabahin, part din nato na mag-mission. I-share ang luma sa Ginoo. Kinahanglan lifestyle nato. Minsan, challenging din nato, ilabing na sa ato mga mahal sila ko rin, nakailabing sa ato inaiya, nakailabing sa ato sitwasyon, maliwaling kaya, bilong, challenge na sa Osaka Kristohano. But, dapat mauni ang atong ipamilya a lifestyle, no? A lifestyle of every Christian. The church is not a cruise ship for comfort. Ilapin na ng mga nasa cruise ship. Magbakasyon, mag-travel. Dili po ang Kristohano, dili po kuhanin. Sayon, lisod ang Kristohano, pero magbalik tayo. O nagyan akong gikuhan nga mga usa ka awit na songs sa pangbata. Kalit-kalit pa sa aking kasing-kasing pinaliwas. O nagyan din ako mapiso sa akong manungguman sa kanagkatahan. Salamat dito na inyong gikuwas sa panahon na nag-listen ko na akakalipay. Naghahatang kalipay sa akong kasing-kasing. O di it goes into comfort back. A battleship for service. Means, giraning. Bilangin sa spiritual aspect. Si Brother Carl, grabe ang challenge, pero salamat sa iyang kinabuhi. Na-bless siya dito sa iyang kinabuhi. Ako nang gawin namin i-share siya sa iyong kinabuhi. Ako, kung bakit sa bukid, 2 hours na lang ako kat dito. Yeah, sa kong dinner, 2 hours na lang. Sinitin 2 hours na lang. Pagkala ko balik na. 2 hours na. Pero nagsalit din siya time para para makapag-minister sa mga. Mga nang gugma, battleship, service. Na-disgrasya ko, pagsaka ng bukid, katulungan ko. Kaya bukta lang ang bata. May bata na ang bukta. Nilisaka ng masaluban ko. Dahil ba kayo? Ako sa disiplin, basta ako, kaya nasa ko. Pero ang bata, balong ba ako nagtumba. No? Pero, kuwan din siya, grabe. Pero sa service na ako sa Ginoo, grabe mo ang laban. Pinakaroon, nadaghang ang pagtulunan na sa'yo, mga minig, na mawarm kayo, batayan na ito. No? Grabe ang akong challenge na ito as a Christian. But we are commanded by God. Hapit na siya muban. Kaya na siya isusubog sa ako. God gave us the authority of the mission in verse 18. Nga atong nabasa. All authority in heaven and on earth has been given to me. Dihatag na sa Ginoo ang tanan na authority. After His resurrection, naanan niya ang timpo ng kahon. Alam mo, mutabang ka na ito, no? Maunin ang ingon, there is an authority, all authority in heaven and earth has been given to me. Jesus begins with a reminder, He has all authority. Maunang, ayaw na kanong, kaya dihatag na sa inyo, kanang authority, para mabangon na sa mission. Maunin niya ang heart, ilabi na sa atong church. Karon, let us go. Let's go with the mission. Mission is not based on our confidence, ability, or plans, but based in His Lordship. Ang pag-Diyos mismo sa atong Ginoo. Dili sa atong isog, dagang ko. Ako, dili ko gifted in street evangelism. Wadyo ko yung kusog buwali anak sa atubangan, may microphone, buwali atubangan sa terminal, okay, kay iso.
Pero ano yung kawaliha or pasyera sa mga taxi driver? Front seat, one-on-one. Dali ka kayo maka-communicate na. Mao na ako sa Muslim. But, ipaila-ila lang ang pagka-Diyos sa atong Ginoo Kristo. That Jesus is truly King, that His command to go is not optional. Kaya ang atong Diyos pare, sugo ta nga mulakaw, muwali, mu-preach, mu-share sa iyang gugma sa mga tao. No? He command us to go. Mauning nga atong buhaton ang iyang isugo sa ato. Mauning question nato nga i-apply sa atong kinabuhi. Nagkinabuhi pa ta sa otoridad ni Jesus. Or ang atong otoridad lang ang atong kinabuhi. Are we living under Jesus' authority? Or are our plans submitted to His mission? Ang atong mga plano sa kinabuhi, ako ang hatag sa Ginoo. The desire of our chairman, si Ray Isidro, na iyang permitted i-remind, naalala ng sir ako kung ano yung pastor ng Lutheran. So, naalala ng next year. So, iyang dito din ako, Edgar, challenge our church members, challenge the church, one soul every year. Kung saan nakakalaan natin invite every year. Wala na yung challenge sa ako. Sa akong pagkatanaw, dali aralan. Dali na kayo nung ikuha na ng dagkag sa wala sa simbahan. Pero di mo kita buluwas, ang ginawa mo buluwas. So, challenge na Mao naman, challenge na to, wali lang yung kanina. Nagbuhat ng mga programs, naiwan na kung why. Pagpulit na ito, pagbalik na ito ng siguro, punta na natin poster niya sa gawas. Ang kalkulit pa, para na yung mga bata na kumutuan, ma-start na natin ang ministry. Kaya na-start naman ako sa kanula. Pag kanula ko karoon, ang mga bata karoon. Ubay-ubay na among nakutuan dito. Nasa 15 to 20 na mga bata dito. Usahin mo, magbalik-balik. Ang upa lang, gusto mo sa pero nanay-regular ng mga bata na 10-15 na nakatingnan kung sa atong ministry. Then after sa mga bata, ang ilang mga kanan sa atong ministry. So, nanagin ang sharing ba? So, naka-start na kita akong mga morning, ato lang hata sa Ginoo ang atong mga plano. I know God will give us wisdom to work. Basta gibuhat ako para sa Ginoo, hindi para sa tao. Ang atong pagbuhaton para sa Ginoo. And this is the mission na iyang hatag sa ato to share the gospel. So, let us go. God already given us the authority. And Satan is the assignment of the mission. Morning ingon nga, therefore go and make disciples of all the nations. Kaning go, teach, nag-describe ni Tito sa pinaka-focus of making disciples. Mao gini ang purpose ng Ginoo to make disciples. Of all the nations. Nung naman ito, the mission is not just to evangelize, but to make them disciples in the Lord. Listen lang, mag-share lang ka sa gospel, kundi ato silang buhaton para mahilo like Christ. To make disciples, to be a follower of Christ. Muli ang main thought of this command to the Lord, let us make disciples. Para kung mawagtang matahiling panahon na, ang mga bata na sa masunod, kung nahimo natin sila na disciples sila ito sila. Katulad ni Sister Annie, sila mga Sabanya family. Throughout this, sa ilang ng mga bata, sugod ko ng bata sila, nagtutulog ng mga bata. Karon, antod karon, nagtutulog ng bata.
Pero daghan na sila natuluan. Ang ilang natuluan, naluto na sa. Yeah. Mo na making disciples. Ang making disciples na imusunod sa ato. Na imusunod kung paano sa tungkol sa Ginoo sa ato. Na padayon ang iyang bulakon. No? Make disciples. Morning challenge na ako karon. Kay karon kadaghanan sa mga mega churches. Bakit? Ilan lang. Nakaman ka pero kaman ko. Pero ang disciples nila gamay rin kayo. Yeah. So mga sa niya natin sa atong church. I know the church is blessed with properties. The church is blessed with amenities. Yeah? Dahil mga hatag na ministries at we bless with that. Let us use this phrase for you. I know God will reward us. Atong buhaton ang itubon lang sa Ginoo. Let us make disciples. This means helping people come to faith, grow in faith, and become disciple makers themselves. Means ato sila palambuon sa ilang pagtuo. Yeah? Only challenge na po. Hanapin na istorya mga bata last time. Before me nangaon, ako sa dito. Ako sa nangyasahin ba? Gusto ko kabalo ko. God, ikaw lang sa, ikaw lang pastor, kikigutom na rin. Kaya malihamon ako, karon. Kaya ato silang i-draw ng tulungan in this kind of ministry. Morning, ang ilang pagtuo diha sa Ginoo mulang abot ang panahon sila na sa make a disciple makers. There are lots of this world na ilabi na din Cebu. Grabe ang atong challenge sa Cebu. Makita nato ang mga challenges na yung mga linog. Ato silang walihan sa pulong sa Ginoo. There are lots of mission fields everywhere. There are from across the state to across the world. Yan, mga kanta ni Steve Lee, the mission. Mga nilipigor, right, hatag sa tuha. And, number 1 na natin. Ang tanan na atong pagbuhaton na ay hatag ng assurance. There is an assurance in every mission na atong pagbuhaton. And this assurance found in verse 20. And surely I am with you always to the very end of the age. Morning assurance na naagihatag sa Ginoo sa atin. Naa siya kanunay sa ating pagkabuhaton. Hilabi na sa pagwali o pag-share sa Ginoo sa Ginoo. Naabi na siya. Naghanap ko na istorya. Nag-istorya na sa Ministries na mawin daw ko ni ang church. Kaya ano, every time mula ka mo, taxi mo gano'n. Kaya ikaw, mag-isip maglakaw ng species. Taxi gano'n din. Every time na yung taxi driver, dere, asan na ngayon? Nasa Magbanaw. Then every time na mula ako, pumanaw mo. Pag naawin tayo, busy sa simbahan. Ba-invite lang. Simple invitation. Pero, I know God is with us every day. Morning assurance in hatag sa Ginoo. Jesus never sent us alone. Wa siya naghatag ng sa. Yeah, throughout the ministry, every time, diba? Ituduhan din nga, duha-duha. Partner. Yeah. Ako mag-try din ako, i-partneran din si Carl sa mission na yung kung ato may kalulaw, partner sa isa kong asawa. Every time na tayo partner, watch out, yaan sa Ginoo. God never sent us alone. His presence goes with us. His presence goes with
with us. In power, in weakness, and in fear. Naaga ko ang Ginoo sa Panginoon. May panahon na magkaluyan na, pero ang Ginoo naghatag kadasi yung mapadayon. May panahon na mahadlok na, pero God is with us. Naaga tayo kalipin. Mao niya ang hatag sa Ginoo. And the Holy Spirit equip us to do what we cannot do on our own. Hinunduman natin ang banal na Espiritu na asal sa kanunay sa atin. Sa panahon na kung saan umarin natin, the Holy Spirit will remind us. His Word will remind us. Mao ginay pinaka-importante na magbasa ka tayo ng Holy Spirit. Mao na ang iyang i-convince sa atin. Mao na ang Word ni nga iyang i-remind sa atin. Kung naatay panahon mahadlok ka, na ang Holy Spirit will remind us in that fear, I am with you. Kung naay panahon na naakay Panginoon ganon, ang the Holy Spirit will remind you, He is the Jehovah Jireh that will provide everything that you need. Everything that you need, not our wants, but our need. Ang need na ito, ihatag. I know there are a lot of testimonies na inyong sinabi sa gasya sa mga panahon na pikot na kayo, pero naay gamiton ang Ginoo kung meet the needs na atong ginagawa. Nag-pray na, pag-pray na ito ang ating church, nag-storya kami last Thursday na mag-update lang sa mag-upgrade. Kaya niana si Sere, ang sound system daw, medyo sata. Grabe daw ang sound system. Medyo grabe ang kapatid na daw. I-upgrade na ito. Ikaw may kinasa na ako, sir. Gusto din mong upgrade sa padalasan. O padalasan, grabe. Listen mo sa kayo. Ano mo na na? Dahil gusto sa niya, malayo lang sa mga ministry na ito. Ngayon po, sige sir, may problema. Wala ka man nagbabago, pero I know, madali na lang. Mupalit ang TV, 75 inches na TV na ako na isitan. Ato lang i-upgrade na lang version. Namagin tayo ng ako, honestly, kung na naggamit ng tablet, dinamit ko ba sa gagawin nga nila, lahit na mata na. So, i-upgrade na lang. So, I know God will use that. Partly sa mga mission. Kailangan yung mga members natin, hindi natin kabasa-basa, sa atin sa makita nito, na tayo mga updated materials para sa medicine. So, mauna, hopefully, by June or end of May, mag-canvas na sa ta. Brother Gian, mag-canvas na sa ta. I know, morning partner na ito sa ministry. So, and everything God will give us wisdom. Rely lang kita sa Ginoo. Let us rely on the presence of Jesus in everything that we do. Ilabi na winning souls. Mauginig ang pinaka-buhat nga part. Inundan ko sa presensya sa Ginoo. But I know God will give us blessings, favor. Ako lang, ihatag sa Ginoo. Morning, let us go. Dili ka magpasinaw sa atong mga lingkuranan. Magpasinaw sa atong mga punta, wala sa Ginoo. Adto sa Ginoo, sa mga pinutulog sa Ginoo. Gamitin natin ang atong resources for the ministry of the Lord. To share His love, to share God's love to the people. So, let us do this together. Hindi mabuhat sa usan sa kamay na pastor, sa dito, kundi mabuhat din kung nagkadino sa taas sa kapulong. Yes, okay, unite ka, and I know God will be with us.
The mission of God is not reserved for pastors, missionaries, or leaders. It's individual. It's in every believer. Mga magtutunan. Mao ni ang tutunan sa inyo, mga magtutunan. Dili lang sa mga disciples, di ba? Kung makita na ako si Peter, wag yun, nilakaw ang kuwan. Dako na naalagin siya sa Jerusalem. Sige, pero na siya yung mga gipring. Yeah? Mao na sa ato na church, magkahibo siya ka sa mission. Gamitin na to, i-restore na to, kung sa pag-bless ang church kanya to. Dire naman, pag-kanya to, dire naman church na puno daw mo ni Kanuday, puno ni Kuya Tunyo, sige ni Keswe, Kuya Tunyo. Kaya ako masabi, permin ako ni Maestro Tunyo siya faith in the Lord. No? Mga na, puno daw, ako, i-restore kung sa to, bubuhat sa dito. Magpagamit ka. Sugda lang, lakang. Morning ingon, lakang lang ka. Anay no, nain maaktan ang atong lahat. Nain maaktan ang atong lahat. If you followers in Christ, we are missionary. We are followers in Christ. We are a missionary. Nung na to, ang atong mga silingan, mausan na ang atong mission field. Ang atong ramakuan, mauna ang pulpito. Ipakita ang kahayag ni Kristo. Mauna ang iman sa ito. Mauna ang reminder before isaka siya sa langit. Let us go. Let us make disciples. Let us teach everything that I have commanded. Atong tulo. Mauni ang hamon natin kapag mulakaw ba ka? Willing ba ka mulakaw sa titulo sa ating Diyos? Ato bang inabuhi ang part of mission? Karoon at after this, I heard one of the pastors sa picture sa ang mission daw, hindi natin sa sunod after we go out of missions. Diyan na nagsunod ang mission. Mapakita namin ito kung hindi na ulit kay Kristo sa Diyos. Sa church, huli-huli lang tayo na kasagaran nila, in a sense, sa una-una sa tao, banal-banalan lang ito, nagagawasan na, nakita mo niya ito. Yan natin mga ilanan para mapakita na atay malugan ilanan. Pero, igawas na ito rin, makita ko sa ihapon si Kristo. Na ma-change ang life sa mga tao sa ating pinagin. Nasa atong kami nabigyan sa balay. Kaya wala na nakikita natin, hindi natin makita kung binuod natin sa ating. Ako ba ang Panginoon ang mission? So, let us come to the Lord in this challenge. Let us do this. Lord, open my eyes. Open my eyes to do the mission that you have. Huwag na akong hapon. Kung ako na misubot dito sa tawag sa Ginoo, na Lord, I will go. Isang asa ko nyo dahil sunod ako. Hindi namin itong balibat. Okay? Many times ito, di balibat ko na aking mga pagkita ko na hindi na ako gusto. Pero, katong isunod ko sino, wag yun ko niya pasakit. Wag na yun niya pasakit. May little testimony lang na ibalik na ako. Almost 30 years old na ako. Na ako'y fixed income. Pero, permit ko magkumang. Pero kung katong bisunod ko sino mo, katong dirimay ko ni Dr. Isidro, di ba sino nagigamit ng si Dr. Isidro, pero bisunod ko sino mo, magamay
sarili ni Mrs. Sa kinabuhi dito sa Manila, huwag dito pa sa siguro 13 years sa ating naglalaro sa church na dito sa Manila. Huwag dito pa sa 3,000 naman. Huwag dito pa sa siguro. Wala yung sinili mo, sunod kita ng sino. Nag-try ko, tingon si Mrs. yung trabaho. I-try ko yung trabaho sa nag-dubli-dubli yung trabaho. Ang akong trabaho, mana, pero ganun yung mga sakit, yan na, kasi dati lahi ko ng trabaho dito. Ang akong sundo, kuwag na sa mga galasipon. Pero, nung mayroon ko, Lord, dinagin ko ang trabaho, buntay na lang dito sa ministry. Kung sa may hakag sa dito sa kuwag, dawatan na, wasa ko na kasakit. Wasa ko na kasakit. Bakit ko na, anong may maintenance? Wala. Kaya musunod na sa dito. Wala akong nasa dito. Tawag lang, follow lang sa command sa dito. And I know God will never leave you. Kung mauna ako na sinabi, God will never leave you in my mission. Like, itungkol sa kuha. Na-meet ko ang iyang plano sa kanila. Ano, nasunod lang ito niya, dinabi ko mabalikan, asa ko na ito. Kung saan ko kami tapos, dinginan ko siya, you will administer sa church. Sa church, sa L. Tulong ka church, pa sa churches na ako kaya-minister. Kung saan mo akong bukan. Pero gusto na naging gusto mo. Huwag na akong prayer, Lord, give me strength, wisdom, how to handle this. Okay? Kuha pa rin akong knowledge in administrative. But I know God will do things to me. Kaya mga pinapagawin, pasalamatan sa inyo, salamat din sa inyong support sa ministry sa inyo. So, agad mo, ikuan ba, lumundang sa pagpangalagad sa inyo. Blessed po, ang inyong support sa ministry, yan, hatag sa Ginoo sa akin pa. Makakatawan sa ito, binatman in this area. Huwag niya ang desire na going to the mission field. Dahil po natin, makasan niya ang tingon, dahil po natin ang simbahan sa gawas. Dili na ang mga tao pasundon sa simbahan, kundi kita na mismo ang bato sa gawas para i-share ang dito sa Ginoo. Ano desire natin karon? Wala akong trainer. Pag-ano, happy na din tayo, bubalik ang ito. Daghan na din. Ang mga kaibanan, nagsulti niya sa Matthew 24. Natuba na. Nahitabok na din. Nahitabok na. Nahitabok na saan? Grabe, ka-self-centered ang tao. Ako. Mga bilang tao ka mga nang atong magtulong as a Christian, atong magtulong, atong i-change sa inyo kasi na mabalik ang tulong lang din sa Ginoo at makausap sa tao. Dili po na ito pagtulong sa Ginoo. So, morning, let us do the task of mission, sharing the love of the Lord. God bless us. Let's pray. Father God, thank you so much. Thank you for this simple but meaningful challenge, Lord God, sa anuman. Na kami magawas para ipakita ang inyong Lord, padayon, kang mag-aamping ka naman. Nagatuo kami sa iyong tulong. You will never leave us, nor forsake us. Lord, guide ourselves that our lives will be a vessels of blessings. This praise. Amen. Thank you, Pastor, for that heartwarming message. Now for our connection hymn, let us sing hymn number 23, Amazing Grace.
Kaya nakakataon ni sa mga bukas, ginagay ang pagkaon, sa dagdag sa inyong hindi, magtugaw sa una sa inyong pagkaon. Ano hindi kamo pagkalato sa inyong tanang pagka-ginatago, kini yung una, pinagi ka na mo ang kasalatan ng Diyos. Kaya pagbuhat ni na pagkalakad, wala lamang pagtunong na kailangan sa mga daan. Hindi kapalagaya, pinagi sa daghan pagkasalamat ito sa Diyos. Pinagi sa pagkumatun ni na pagkalakad, ilang pinahimaya ang Diyos. Tungkol sa inyong namin na pagkutong na pagkailahong sa mga kanila ang Kristo sa pagkakaya sa inyong pagpakikambing at po kanila lalong kasalanan. Merry Christmas. Number 18, Lady Gaga. Let's pray. Diyos na mahal na inyong na gawin mo ang bukod niyo sa kabutan. Ikaw na ang nangyayari sa kabutan. Salamatan ng inyong kayo sa inyong pagkakabutan. We ask that you give us your word, direction, guidance of God. So in the church, thank you, Lord, for this. Thank you, Lord, church. Second, I can also do this country. This is very Good morning. A warm welcome to everyone to this Lord's Day. Our church attendance last Sunday morning service, 31 adults and 15 children. Total attendance of 46. For our church attendance for the day, April 12, 2026, 38 adults, 16 children, total of 54. We thank the Lord for the offering last Sunday in the amount of 4,826. And for our birthday celebrants for this week, Earl Jan Pingol, April 15, yours truly, April 23, Earl Vincent Demenso, April 23, and let's sing happy birthday. Happy birthday
after the worship service, and CE classes after snacks. And today's snacks are courtesy of the Pinko family. Thanks for sharing. And we need volunteers for our snacks and flowers scheduled for the following weeks: April 26, May 3, May 10. And if the Lord touches your hearts, the sign-up sheet is available at the fellowship hall. Thank you. And for our communion preparation schedule, May 3, Panis family; June 7, Yak family; July 5, Wano family; August 2, Bilaki family. And for our prayer requests, pray for our country and our leaders, the executive, legislative, and judiciary branches. Pray also for those who are affected by the calamities recently. Pray for their restoration and recovery. For Reverend Gadiel Ray Isidro Jr. and his family at Pasadena, USA, Reverend Edgar Yoko at El Church Paris Hills, Pastor Chanu Travero at El Church Merida, and for the ministry at Canulao and Valenzuela. For Madam Sarah R. Isidro, strength, wisdom, and good health for the ministry. And for physical healing for our brethren who are struggling with health issues. And for God's protection and blessing on our church members who are away from their homes, especially Yue Yap in Vietnam, Lani Lambi and her husband in Chicago, Tricia Fernandez and Bitsy Caliano in Singapore, Nini Pailoses and family in Australia, and Jassy Boyser Borns in Scotland, and other members. And for our ministries next Sunday, April 19, 2026, speaker will be Brother Jomari Panes, worship leader; Engineer Dudu Yap, worship music; Chanel Fernandez, responsive reading; Ben Henry Argenti, and rhetorical and prayer, yours truly, Ushers Antonio and Albina Lape. Greeters will be Romy and Marites Ricapar. And for our pastoral reminder from our late Gadiel P. Isidro, he who seeks to win a soul to Christ reflects the passion of God. Again, he who seeks to win a soul to Christ reflects the passion of God. Let's all rise and give each and everyone happy Sunday. God bless.
praise the Lord for the favor. Let us proceed in the word of prayer. Father God, thank you so much for our worship. Thank you, Lord God, for guiding us, protecting us from this day. Lord, ikaw Diyos, ang tanang mo, lumayan Diyos, ang tingnan natin. Now, King, we is able to protect you from stumbling and to make you stand in the presence of glory, without blemish, with great joy. And to the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, power, and authority before all time, now and forever. Amen. Sunday, all together, go to the fellowship hall to have some snacks